Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Si Carvin ay kilalang siga sa kanilang lugar. Palaaway, mayabang, at walang kinatatakutan. Sa kabila ng kanyang angas, may isang bagay siyang hindi napaghandaan. Ang mabuntis si Angela, isang simpleng dalaga na kanyang niligawan noon. Nang malaman niyang umuwi ito sa kanilang baryo sa probinsya, agad siyang nagpasya na sundan ito. Dinala ni Carvin ang kanyang motor at nagtungo sa baryo ni Angela. Akala niya'y magiging madali ang lahat. Susuyuin niya ang dalaga, makikipag-inuman sa mga taga roon, at ipapakita ang kanyang tapang. Ngunit pagdating niya sa baryo, napansin niyang kakaiba ang paligid. Tahimik, halos walang tao sa kalsada, at tila laging may malamig na hangin na bumabalot sa lugar. Dumating si Carvin sa bahay ni Angela, ngunit tinanggihan siya ng dalaga. "Bumalik ka na sa inyo, Carvin. Hindi ka ligtas dito," babala ni Angela. Hindi siya nakinig at nagpasyang manatili sa baryo. Nang sumapit ang gabi, habang siya'y naglalakad sa kalsada, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa mga puno. Tila mga bulong at mga yapak na hindi niya maipaliwanag. Sa halip na matakot, mas lalo pang nagmayabang si Carvin. Pinuntahan niya ang tindahan at nagyabang sa mga taga roon. "Ano ba naman tong baryo nyo? Parang walang tao. Matatakotin yata kayo," tawa niya habang nagpapakita ng lakas. Ngunit ang mga tao ay tahimik lamang at nag-iiwas ng tingin. Isang matandang lalaki ang lumapit at bumulong. "Huwag kang masyadong maingay, iho. Baka marinig ka ng mga nasa itaas." Imbis na makinig, mas lalong naging pasaway si Carvin. Naglakad siya mag-isa sa kakahuyan sa likod ng baryo. Walang takot sa dilim. Sa kanyang pagmamalabis, may nakita siyang isang matandang babae na nakaupo sa ilalim ng punong balete. "Ano ba naman to? Takot kayo sa ganito?" Tatawa-tawa niyang sabi. Ngunit biglang bumaliktad ang ulo ng matanda at nakita niyang ang mga mata nito ay pulang-pula. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, nakaramdam ng kilabot si Carvin. Tumakbo siya pabalik sa baryo, ngunit tila mas lumalim ang kanyang tinatakbuhan. Ang mga puno ay tila gumagalaw at naririnig niya ang pagaspas ng mga pakpak na nagmumula sa itaas. Pagbalik niya sa bahay ni Angela, humihingal siya at tila litong-lito. "Angela, anong meron dito?" sigaw niya. Tahimik na tumingin ang dalaga at sinabing, "Sabi ko na sa'yo, Carvin, hindi mo dapat dinala ang yabang mo rito. Ang baryong ito ay tahanan ng mga aswang." Hindi makatulog si Carvin sa bahay ni Angela. Sa kalagitnaan ng gabi, may narinig siyang pagkalmot sa bubong at pagkaralgal ng isang boses. Dahan-dahang pagbigkas ng boses mula sa labas. Kinabukasan, napansin ni Carvin na ang mga tao sa baryo ay tila hindi normal.
May kakaibang tingin ang mga ito sa kanya. Parang gutom na gutom at inaalam kung kailan siya magiging mahina. Nagsimulang mamalayan ni Carvin ang kanyang pagkakamali. Tumakas siya sa baryo sa pamamagitan ng kanyang motor. Ngunit sa bawat liko ng kalsada, bumabalik siya sa sentro ng baryo. Tila wala ng daan palabas. Sa sobrang takot, lumapit siya kay Angela at nagmakaawa. "Patawarin mo ako, Angela. Ano bang dapat kong gawin?" Lumingon ang dalaga at sinabing, "Umalis ka bago dumilim. Pero isang bagay lang ang iiwan ko sa iyo, Carvin. Huwag kang lilingon kahit anong mangyari." Mabilis siyang tumakbo paalis ng baryo. Ngunit ramdam niya ang malamig na hininga sa kanyang batok. Naririnig niya ang pagaspas ng mga pakpak at mga yapak na mabilis na sumusunod sa kanya. Pilit niyang nilabanan ang kanyang takot at hindi lumingon. Sa gitna ng kanyang pagtakbo, narinig niya ang boses ni Angela na tinatawag siya. "Carvin, bumalik ka. Huwag mo akong iwan." Napahinto siya. Nagdadalawang isip kung dapat pang lumingon. Hindi niya napigilan ang sarili. Bahagya siyang lumingon at sa kanyang likod, isang nilalang na may mahahabang kuko, pulang mata at nakangangang bibig na puno ng matutulis na ngipin ang humatak sa kanya. Kinabukasan, nagising si Angela sa kanyang bahay at napansin niyang wala na si Carvin. Tinanong siya ng kanyang ina, "Anak, sino yung bisita mo kagabi? Narinig ko siyang lumabas pero hindi na bumalik." Napatingin si Angela sa malayo at sinabing, "Wala po, Nay. Tila napaglaruan lang siya ng mga taga rito." Sa isang bahagi ng kagubatan, may nakitang sako ang ilang mga mangangahoy. Sa loob nito, may mga buto at peraso ng damit ni Carvin. Ngunit sa tabi nito, may isang itim na manok na tila nagmamasid. Lumipas ang ilang buwan, may bagong binatang dumayo sa baryo. Isang matipunong lalaki na mahilig sa baraha at alak. Tulad ni Carvin, hindi niya alam kung anong nakatago sa baryong yon. Sa ilalim ng baryo, isang lumang altar ang matagal nang nag-aalay ng dugo sa mga nilalang ng dilim. Ang mga bisitang mayabang at matapang ay pagkain lamang sa kanila. Alam ng mga taga-baryo na wala silang magagawa kundi sundin ang mga nilalang. Tuwing may dayuhang mayabang na dumadayo, tahimik silang nagmamasid. Alam nilang isa na namang handog ang darating. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.